and letter B. Yan. B and C, sabi ng ating kapatid po. Letter D, sabi ng Brother Aris. Letter D, sabi ng Sister Ellen. Sister Lena also, letter D. Ayan mga kapatid. By the way po pala no, meron pong nakabukas yung ating mikropono sa atin. Maaari lang po natin po itong i-check, mga kapatid, at makikisuyo lamang po na maaari po muna natin po itong isarito pansamantala. Ayan, dahil naririnig po ang inyong mga sikreto. Ayan, sabi po ng Brother Aris po, D. Sister Marie Chris, letter D. Ayan, sabi ng Sister Rowelyn, letter D. Ayan. Ayan, Sister Stage po sa Mindanao, Sisi po. Ayan, naka-join ka pa sa Mindanao po, Sister. Oo, wala daw pong passage po sa atin pong Mindanao, Sisi. Ayaw mo dumaya. Ay, na-remove ako doon, Sisi. Na-remove ka po. Wait lang po mga kapatid ha, na-remove ang ating Sister Lovely kaya hindi po siya makapag-send ng passage sa inyong group. Saglit lamang po at i-add natin siya po para ma-receive natin po yung mga passages po. Ayan, okay po. Ayan, Sister Lovely, na-add na po kita, Sisi po. Maaari mo pong i-check yung ating pong Mindanao mainline po, Sisi. Ayan, thank God. Ayan, nandiyan na po si Sister Lovely po mga kapatid maghahatid ng magandang balita sa inyo. Ayan, okay. So, sabi po ng ating mga siblings letter D din daw, si Sister Nika from Cebu. Ayan po. Letter D din daw, si Sister I from ating Manila region. Ayan, letter D si Kuya Anesio. Wow, Kuya Anesio, nandito ka pala. Welcome po, brother. Ayan, brother, maririnig po ang inyong mga boses po, ha? Dito sa atin pong mainline po. Later, kung gusto niyo pong magbasa po. A, B, C, sabi ng Brother George. Letter D, sabi ng Sister Jennifer. Ayan, Brother Anesio also letter D. Kuya Rogelio, letter C. Brother Juan, letter B. Brother, Sister I, letter D. Ayan, letter D din daw si Brother Romel from Mindanao. Oo, and ayan, hindi ko lang ma-check yung ating mga groups po lahat, no? Kasi mahina talaga yung ating signal po. Sis Jeyo, letter D. Ayan, Brother Pani or Sister Pani, letter D from Mindanao also po. And sa lahat ng ating mga groups, maraming salamat sa ating pong mga sagot po, mga kapatid, no? Okay, yes. Kung ang sagot ninyo ay letter A, kung ang sagot ninyo ay letter B, ang sagot po ninyo ay letter C or letter D, yeah, you are all correct po mga kapatid, no? Dahil lahat po ng letrang A, B, C ang tamang sagot po mga kapatid. Kaya naman, letter D po, lahat ng nabanggit po mga kapatid, no? Yan, yes. Brothers and sisters, no, tumpak na tumpak yung ating mga sagot. Yaong mga kumalaban nga po kay God ay nanatili po sa kanilang mga sariling pamantayan sa pagkilala po kay God, no? Lalong-lalo na po mga kapatid, no? Dahil bulag nilang ginagamit yung kanilang mga kuro-kuro at yung mga sarili po nilang ideya para limitahan po ang Diyos. Kaya sa huli po mga kapatid, ano po yung mga nangyari po sa mga Pariseyo na talagang hindi tumanggap at lumaban kay God na parusahan po ng Diyos sa huli. Ganon din po mga kapatid, no? And by the way, meron pa rin pong nakabukas yung mic. Maaari lang nating i-check yung ating mga mic, mga kapatid po. Yan, check lang natin po yung ating mga mic, mga brothers and sisters. Okay, ayan. Okay, makikisuyo lang po para maging malinaw po sa bawat isa sa atin yung mapapakinggan po na boses po. Oo. Ayan, so mga kapatid, no, ganun din po. Ngayong kapanahunan po na ito mga kapatid, ngayong mga huling araw, nauulit po ang kasaysayan. So marami pa rin po ang kumakalaban at hindi po matanggap yung pagkakatawang tao po ng Diyos dahil po sa ating mga sariling pananaw, sariling mga ideya, imahinasyon at kuro-kuro na nagiging tanda rin po mga kapatid ng pagtataksil po natin sa katotohanan at paglilimita sa Diyos. At sa huli mga kapatid, no, kapag nagbase lamang tayo sa ating mga kuro-kuro at imahinasyon, makakaligtaan po natin ang kaligtasan ng Diyos. So naalala niyo po ba mga brothers and sisters, yan yung pagiging isang matalinong dalaga or mangmang or hangal po na dalaga noong nakaraan. Ayan, yung kung saan, brothers and sisters, no, ano ba yung talagang ginagawa ng isang matalinong dalaga? At ano ba yung ginagawa ng isang mangmang na dalaga po, mga kapatid, or hangal na dalaga?
Alam natin mga kapatid, no, yung matatalinong dalaga, siguro magtanong tayo dito sa atin pong may line. Oo, baka meron pong nakaka-remember. Ano kaya yung difference po or pagkakaiba ng isang matalinong dalaga at isang mangmang na dalaga po, mga kapatid? Meron po ba kayong ideya? Okay, go ahead po, brother. Sa po ng karyan, ito ang ating, itong huling gawain po. Ito na po yung makapangyarihang Diyos po. Amen po. Amen! Amen po, brother. Salamat po sa ating sagot. How about the others po, mga kapatid? Meron po bang gustong magbukas din ng kanilang mikropono para i-share din po yung kanilang pananaw? Okay po, brother. Amen po, mga kapatid. Okay po, salamat, brother po. Naririnig yan. Ayan, Maya. Naririnig namin yung medal. Wala pa tayong idea pagdating Hello po, hello po. Hello po, brother. Yes, brother. Go ahead po. Ako po bago pa lang, ako po nalilito. Sa pangalan pong yan, una nga ay panahon ng kautusan ay si Jehovah, at ang panahon po naman ni Jesus ay panahon ng biyaya, ay tinawag siyang Jesus, tinawag din siyang Messiah. Ako ay nalilito. Ito po ako kasi bago pa lang, hindi ko naunawaan. Kaya naman, itong habang ako nagsasaliksik, unti-unti kong nalalaman yung katotohanan po. At ang pangalan po nga nitong ating bagong kapanahunan ay si Almighty God, ang makapangyarihang Diyos. Yan po ang aking naunawaan sa kasalukuyan ngayon. Amen po. Ayan, mga kapatid, talaga may nag-share sa ating pong line. Pero nag-mix pala yung voice namin. About others ko, mga kapatid. Kayo po. Ayan, wait lang po mga kapatid, kasi nag-mix yung boses namin ng sister na nag-host din sa kabilang group. Kaya wait lang po, ipifeedback lang natin. Ayan, I think hindi na. Hello po. Ayun po, naririnig po. Okay po. So, good evening po, no? Okay, thanks po. So, dati po, no, mga kapatid, bago ko pa po natanggap ang ating makapangyarihang Diyos, akala ko may iisang pangalan lang yung Diyos at hindi nagbabago yung pangalan niya. No, akala ko si Jesus lang po yung pangalan niya at yun na po yun. Pero after ko po matanggap ang makapangyarihang Diyos, naunawaan ko na sa bawat kapanahunan pala, no, sa bawat hakbang ng gawain ng Diyos ay gumagamit po siya, no, ng bagong pangalan, no, para katawanin yung gawain iyon sa bawat yugto. At doon ko naintindihan na nagbabago ang pangalan ng Diyos, no, dahil sa kanyang sa pagbabago ng kanyang gawain, pero hindi talaga yon kumakatawan sa tunay na pangalan ng Diyos, kasi sa katunayan walang pangalan ng ating Diyos po at nagkaroon lang siya ng pangalan, no, dahil sa pangailangan ng kanyang gawain. Yun lang po, sister. Amen. Wow, good po, ate. Amen po. Ayun po, mga siblings, sorry po na po, hindi ko kasi nakikita kung sino po nag-i-speak dahil mahina talaga yung signal po. Pwede niyo pong ma-share po yung pangalan niyo po bago kayo mag-share para alam po kung paano tatawag. Ayan, mga kapatid po. Pag-share po, good po, How about the other po, mga kapatid? Meron po bang last pa na gustong mag-share po ng kanilang pong naunawaan pagdating po sa pangalan ng Diyos before? Nung hindi pa rin po natin natatanggap po yung gawain ng Almighty God. Can I share, sister? Can I share? Our sister. Hello po. Sister, can I share? Hello, brother po. Hello. Hindi ako marinig. Hello po, sister. Ayos po, narinig po. Hello po. Did you hear me, sister? Ayos po, mali. Opo. Sister, Hindi ano naman, naman po? sister. Ang pangalan po ng Diyos po Okay, brother. ay Diyos po. Ang pangalan po ng Diyos po ay nakabatay po yung po sa kanyang mga gawain po. Kung kaya po nagpaiba-iba po yung pangalan po ng Diyos. Dahil sa kapanahonan po ng kautusan, ang pangalan po ng Diyos ay si Jehovah. At sa kapanahonan po ng biyaya ay si Jesus po. At ngayon po nasa kapanahonan po ng kariyan ay ang Almighty God po. Yan lang po. Amen po. Brother. Brother
Father Jojo Bartolata po ng Sorsogon South po. Okay po. Amen. Salamat po, brother po, sa iyong pag-share po. Ayan, mga kapatid mo, yung ayun na, brother Jojo. Okay po. Salamat po, brother po. Yan, brother Jojo, tama po. Ano po, from source from the condition. Okay po. Salamat, brother po, sa iyong pagbabahagi. Siguro, mga kapatid mo, mag-share din po ako before po, mga kapatid. Ayan, lang may narinig po ako. Ayan, hindi na po mga studies before, ano po, honestly before, mga kapatid. Ano? Really? Hello? Ayan. I think mga kapatid, okay na yung ating lines. Ayaw mo dumaya. Still hindi okay. Sister, can I share, sister? Okay. So, Hello, sister. you can hear me? Ako ba? Yes po, sister. We can hear you po, Sister Tessie. Ikaw po ba ito? Can I share my understanding, please? Okay po, go ahead po, sister. Yeah, mayroon din ako na akong notion and imagination kasi hindi ko yan naintindihan before that. I thought that it's from the other religion anyway. They call like Jehovah is in the other religion. And then, what you call this? Jesus, I know Jesus because I am Catholic, you know. And then Almighty God is, I know this, Almighty God is the higher power anyway, but I know that, but I didn't know about the 3 stages. So when I start seeking and joining in this fellowship, and I little by little, I understand that it ages, there is a different work of what you call this, work, and they need to change, God need to change his name because of his work, like the age of law. He called it what you call this, Jehovah, and this Jehovah is also this is in the age of law. They implemented the 10 commandments. Kasi noon yung mga tao hindi alam kung anong what is right and wrong. And then in the second ages, he opened another ages. That is the first incarnation of Jesus Christ, which is we call him Jesus because he did another work also. And he need to change his name because of his work. And these days, we are only saved. Jesus Christ was crucified and give us also only forgiveness and repentance. But because we are, our sinful nature is very rooted within us, so God loved us unconditionally. He opened another age, which is what we call the last days. The last days is God uses his words to expose our sinful nature and involve God's righteous disposition to clean us, at the same time to reward the people who obey and follow his guidance and teaching, and to clean us, to be holy, to be chastised, and to defeat Satan in the last day. So those requirements that to be holy, to be chastised, to be what you call this, that is the requirements of the last day that we can be saved and insert in the what you call this, in the heaven. Amen. Ayan. Amen. Amen po mga kapatid, no? Pasensya na po at Hello, God, sister. Hello po, sister. Naririnig lang po ba yung ating voice? Oo. Mga kapatid, malinaw na po ba yung boses? Kasi kanina po, nagkaroon po ng problem at na-mix yung voice po ng other lines. Ayan. Hindi ko po alam kung clear na. Sister Lovely, mga kapatid, marinig lang yung aking boses po. Clear na. Thank God. Salamat po mga kapatid sa atin pong mga clear na. Salamat sa Diyos. Okay, mga kapatid, pasensya na po ha. Kanina, meron pong na-mix na voice mga kapatid na another topic sa kabilang group, mga brothers and sisters. But no worries po mga kapatid. Dahil tayo po ay nakabalik na. Nakabalik na nakakaba kanina kasi muntik na po tayong mawala ng signal. Oo, but ayun nga, mga kapatid, magbabalik po tayo sa ating topic at maraming salamat sa sister kanina na nag-share. Oo, salamat po sisi po, no? Napaka-clear ng inyong understanding tungkol po sa pangalan po ng ating Diyos. At ngayong gabi po mga kapatid, tayo po ay pag-uusapan din talaga natin kung gaya ng natin nabanggit kanina, ano ba yung isang matalinong dalaga at sa hangal
na dalaga din po mga kapatid, no? Ayan, gaya na nabanggit natin kanina, yung mga matatalinong dalaga, sila daw po ay naghahanap sa mga salita pong ipinapahayag ng ating Diyos. At sila po ay tumatanggap at nagpapasakop po sa kasalukuyang yapak ng ating Diyos. Samantalang yung mga mangmang or hangal na dalaga po mga kapatid, ay ano po yung gagawin nila? Bulag po silang makikinig sa mga imahinasyon at kuro-kuro po. Hindi po kailanman maghahanap o tatanggap po ng katotohanan. Kaya naman po mga kapatid, sa lahat po ng naka-join sa ating call ngayon at sa lahat ng ating mga siblings from the different region, ano po ang mas gugustuhin niyo po mga kapatid? Ang isang matalinong dalaga po na tumatanggap ng katotohanan mula po sa ipinapahayag ng Diyos? Or gaya po ng isang hangal na dalaga na kung saan lalabanan din po ang Diyos at pikit mata po na magbabase lamang sa mga imahinasyon at puro-puro po mga kapatid. Saan po tayo doon mga brothers and sisters? Sige nga mga kapatid po. Okay. Yan, may mga nag-reply na po mga kapatid po, no? Oo. Yan, sabi po ng ating mga siblings sa matalinong dalaga, sabi ng Brother Anasio po. Matalinong dalaga, sabi ng Brother Jerwin. Maging matalinong dalaga, sabi ng Brother George. Wise virgin, sabi ng Sister Lena. Sister Jennifer, maging matalinong dalaga. At sa lahat ng ating mga groups, maging matalinong dalaga daw. Very good, no? Lahat naman tayo mga kapatid, gusto natin na maging matalinong dalaga. Kaya naman mga kapatid, no, ngayong gabi, tayo po ay magpo-focus po, brothers and sisters, sa naging introduction din natin kanina sa bawat isa na, tingnan po natin mga kapatid kung totoo bang ang Diyos sa katawang tao ngayon po ay nakita na ng iba or nakasalamuha or nakausap na po nila. So ito ba is normal lang na mangyari po mga kapatid? So alin po ba yung daan para makilala po natin na ang Diyos, no? Ang Diyos at matunghayan po natin yung kanyang tunay na pagpapakita ngayong mga huling araw at ano po ba yung koneksyon ng pagpapakita po ng Diyos sa ating, sa personal na ating kaligtasan. Kung meron nga ba? Meron ba talagang koneksyon? Meron ba talagang ugnayan? Kailangan ba talagang makita natin ng Diyos sa katawang tao para tayo po ay maligtas sa huli? Or ano kaya yung gagawin natin, mga kapatid, no? Para makamit natin yung kaligtasan ng Diyos sa huli. So, brothers and sisters, ito po yung ating pag-uusapan ngayong gabi, no? So, bago tayo mag-umpisa po, mga kapatid, bago tayo pumunta pala sa susunod na bahagi po natin, pasensya na po mga kapatid at medyo tayo ay nalilito dahil meron pong voice na narinig. Oo, meron din pong nakabukas yung mic. Maaari lang po nating buksan. Maaari lang po nating isara yung ating mic. Mga kapatid po, may nakabukas pa rin po. Nakalimutan niyang isara yung kanyang mic. Pasuyo lang po mga kapatid ha. Ayan. Okay. So ayan mga kapatid. Nandyan pa ba kayo po? Baka kasi tayo po ay nawala na. Kaninang na-connect yung ibang voice. Nandiyan po ba kayo po mga kapatid? Still nandiyan pa? Mahina yung aking signal, hindi ko po makita yung inyong mga responses. Yes po. Salamat, Brother Juan. Brother Wangko, si Kuya Anasio, yes po, scripture nandito pa. Still here po, sabi ng Sister. Okay po, thank you po, Sister. Okay, nandyan pa daw po sila. Okay, sige po, mag-focus po tayo mga kapatid, no? So, nung nakaraan po mga kapatid, no, ilang beses na talaga nating natalakay yung tungkol po sa pagkakaroon ng normal na pagkatao po ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, tatanungin po namin ang bawat isa, maaari po ba kayong magbigay ng ilan po sa mga katangian o ginagawa ng isang normal na katawang tao? Mga kapatid, sige nga. Sige po, maaari kayong magbukas ng inyong mic po ha. Ano kaya yung mga normal na katangian o normal na mga kilos at ginagawa ng isang normal na tao po, mga brothers and sisters? Sige po. Hello po, sister. Go ahead po. Ano po, hindi. Sige po, sino po? Ayan, sige po, sister. Ikaw po muna. Sige po. Natutulog, ano po yung ginagawa po ng isang normal na tao ay ginagawa din niya po. Yun lang po, amen po. Wow! Very good. Thank God. Sister, salamat po sa atin pong sharing. How about others po? May brother kanina na nagbukas ng mic. Sige po, brother. Ayan, brother. Sige po, maaari niyo pong buksan ang inyong mic. Ala,
nawala yung voice ni brother. Preacher. Okay po. Hello po, go ahead po, brother. Brother Gerald pa, from Mindanao pa. Okay po, go ahead po, brother. Okay po. Gawa po natin mga normal ng tao po is kung kumakain, kumiinom, nakakaramdam tayo ng lungkot, at minsan po naman po is naging masaya sa buhay. Yun lang po, Peter. Amen po. Wow, thank God, Brother Jerwell. Salamat sa ating magandang pagbabahagi. Sino pa po ang nais pong magbukas ng kanilang mic? Ayan, okay po, sister. Go ahead po. Ayan, nawala yung voice ng sister natin. Ayan, sister. Good evening, sis. Brother. Brother. Si brother pala. Okay po, brother. Go ahead po. Sis, ikaw muna. Ako muna. Kanina ko lang Sige po. Sister, ikaw daw po muna po. nakita. Ano yung normal na ng buhay ng ordinary human being? Yung we sleep, we eat, we study, we have emotion, we have physical attribute, we have spiritual attributes, we have like normal. Anyway, this is very easy. Anyway, everyone understands that normal, ordinary human being. Wow! Amen, sister. As usual, napakaganda ng pagbabahagi ng sister. Okay, si brother din. Ako na po. Sige po, brother. Hello, natapos yung sister, si Bade. Hello, sister. Good evening. Hello po, sister. Good evening. Go ahead po, sisi. Hello po. Yun po, ang normal na tao ay kagaya rin ng nakakaramdam ng init, kung ano yung kumakain tayo, yun ang pero ang pagkakaiba doon sa katawang tao ay siya ay banal. Yun lang pagkakaiba dito sa atin. Siya ay malinis, wala siyang tumis. Wow! Pero sa gawain ng tao, parehas lang. Nakakaramdam siya ng sakit, nakakaramdam siya ng lungkot. Amen po, amen po. Hello po. Hello po, brother. Okay po, go ahead po. Hello po. Yes po, brother. Very clear. Hello po. Ala, hindi po ba marinig yung aking boses? Sige po, brother. Naririnig ka po. Clear po? Hello po, ako po. Ako po ba? Yes po, brother. Ikaw po. Ako po ba? Ang pwede na mag-share? Hello po. Hello po. Hello po. Hello po, brother. Yes po. Very clear po ang iyong voice. Yes po, go ahead po. So, ang isang normal na tao, ang katangian po niya ay nung bata pa siya ay talagang inaarugaan ng kanyang ina. Ang paglaki niya ay talagang may mga ugat na talagang tao. Tapos, nag-aaral siya at mayroon siyang damdamin, nasasaktan. Kung matutulog siya ay talagang normal na pagtulog at nagkakaroon din po siya ng pag-iisip na kung minsan ay talagang napakasaya niya rin na patulad ng tao ay nakipagsalamuha sa mga sosyedad ng mga maraming tao. Namumuhay siya ng normal na tulad talaga ng natin na mga tao
kung mayroong hindi maganda nagsasalita sa kanya, nasasaktan din po siya. So, yung normal na tao ay talagang may damdamin talaga na tao. Mayroon din siyang nagkakaroon siya na parang gawa ng mga istorya at nagkakaroon din siya ng buhay na talagang nilalaan talaga niya ang kanyang buhay sa kanyang pamilya. Yung talagang normal na talaga. Normal na tulad natin, sister. Thank you so much. Wow! Amen! Amen po, brother. Salamat po sa ating pagbabahagi. At mga kapatid, meron pong nakabukas yung kanyang mic. Sister Imelda, Sisi, ang inyo pong mikropono po ay nakabukas. Maaari lang po ba muna natin po itong maisara po? Ayan. Maraming salamat sa ating pong cooperation. Ayan, so thank God sa ating pong 5 kapatid na nagbukas ng kanilang mikropono para sila po ay mag-share. Thank God. Very good, no? Mga kapatid po, salamat sa ating very active po na mga sagot po. No, yes, gaya po ng inyong mga binanggit, kagaya din po nating mga tao, ang Diyos po ay namuhay po ng normal. Gaya ng inyong mga sinabi, siya rin po ay kumakain, umiinom, natutulog, or nakakasalamuha at nakakausap po niya ang mga tao. No? Kung babalikan po natin mga kapatid, yung ginawa rin po ng ating Panginoong Jesus noong kapanahunan po ng biyaya, no? Siya rin po ay nakikipag-usap sa mga tao, nangangaral po sa mga tao. Gaya na lamang po ng ibabahagi po ng ating Sister Lovely na picture. Yan. So makikita niyo po dyan sa picture po mga kapatid. Oo, na gaya po ng ating Panginoong Jesus na nakakasalumuhan niyo po ang tao, nakikipag-usap siya sa mga tao. Yan. At ganun din, brothers and sisters, no, nang matanggap po natin ang gawain po ng ating makapangyarihang Diyos at na lamang siya po ay nagbalik bilang katawang tao at meron pong normal na pagkatao, maaari po mga kapatid na yung ilan sa atin nakapag-iisip na, yan, maaari ko bang makita yung katawang tao ng Diyos? Oo, maaari ko rin ba siyang makita ng harapan? Nasaan kaya ngayon ang nagkatawang taong Diyos? So malamang, mga kapatid, mayroon din kayong ganitong kaisipan. Meron po ba, brothers and sisters? Kayo rin po ba yung nagka-curious? Nasaan kaya si Almighty God ngayon na nagkatawang taong Diyos ngayon? O, pwede ko rin kaya siyang mamit? Pwede ko rin siya kayang makita sa harapan? Oo, meron din po ba kayong ganong kaisipan? Yes daw. Sabi ng Brother Jake from South Luzon. How about others, mga kapatid? Brother Aris, yes din daw. Oo. Yes, no, mga kapatid. Actually, hindi lang kayo, pati kami. Mga kapatid, meron pong ganong kaisipan. At nung una po, mga brothers and sisters, nung malaman po na ang Diyos ay nakabalik na, grabe po yung aking excitement sa aking heart, mga kapatid. Kasi wow, namumuhay na pala ang ating makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao dito sa ating mundo. Ayan. At inaasam ko rin po mga kapatid na makita po siya in person. So iniisip ko rin po mga kapatid, no, na siguro kapag nakita ko ang Diyos, mas makikilala ko siya. Oo. So mga kapatid po, parehas na parehas po tayo ng pag-iisip na ganito. And by the way, meron pa rin po nakabukas yung mic. Mga kapatid, pa-check po ng ating mikropono po. Oo, kasi mga kapatid, no, maririnig pong inyong mga sekreto dyan. O kung ano po yung mga sinasabi nyo po dyan, mga kapatid, maririnig po natin. Kaya check natin po yung ating mga mic. Kasi baka akala po natin nakabukas yung ating, ay nakasara yung ating mikropono. Yun pala ay bukas po mga kapatid nang hindi natin namamalayan. Oo, kaya mga kapatid, para maging safe yung ating mga sikreto dyan, huwag nating kakalimutan na isara po yung ating mikropono. At mamaya, kung nais natin mag-share, nais natin mag-read, pwede lang tayong magbukas ng ating mic, mga kapatid. Okay. So ngayon po mga kapatid, since lahat tayo po mga kapatid ay may ganitong kaisipan na sana makita ko rin si God. Sana makita ko rin yung katawang tao ni God. Oo. Kasi baka ito yung paraan na kapag nakita ko mismo yung personal na laman ng Diyos na nagkatawang tao, baka ito yung paraan para makilala ko siya. Oo. Pero mga kapatid, no? Ano kaya yung tamang paraan para makilala natin si God? At ito po, mga siblings, ay ibabahagi sa atin ng Sister Lovely. Yan, Sister Lovely, paano ba natin makikilala si God, sis? Ano ba yung daan, sisi, para makilala natin siya, sisi? Kailangan ba, sisi, na
hahanapin natin siya at ma-meet natin in person yung kanyang flesh, yung kanyang katawang tao, Sisi, para siya po ay makilala natin, Sister. Yan, Sister Lovely. Ayan. So thank God po, Sister Bem. Naku naman mga kapatid, hindi lang kayo po yung excited. Ay, gumawa na pala ang Diyos sa katawang tao. So, same din po ako no mga kapatid. So, nung nalaman ko din po yun, ay naku, excited din ako. Saan ko kaya siya makikita? Nasaan ngayon ang nagkatawang taong Diyos? So, nais ko siyang makita ng harapan. So, ganun din po yung aking iniisip po no mga kapatid. So, yun nga lang po no mga brothers and sisters, no? Ngayon, aalamin po natin. So, tama ba ang pag-aasam na makita siya ng harapan upang mas makilala natin siya at masabing tunay nga na nagbalik na siya? So, ayan po yung ating aalamin po mga brothers and sisters. So, kailangan ba talaga po na magpakita ang Diyos sa atin ng personal or harap-harapan mga kapatid sa lahat ng mananampalataya? Para maniwala po tayo, mga kapatid. Ayan, so do you think po, mga brothers and sisters? So required ba talaga po iyon na magpakita ang Diyos sa atin po personally para po masabi natin na ay, tunay na nga talagang nagbalik ang Diyos. Nakikita ko na siya ng harapan. Ayan, so what do you think po mga brothers and sisters? Ayan, so sumagot dito si Ate Vivian, ay hindi daw po, at ang ating Sister Lena, hindi daw po, no? So no po, no mga kapatid. Ayan, uniform yung ating mga kasagutan. So yes po, no mga brothers and sisters, salamat po sa inyong mga kasagutan po. So syempre po, no, para po mas malinaw sa atin, oo. Bakit nga ba, sister? Bakit nga ba hindi na yun mahalaga na makita siya sa personal, sister? Ayan, bakit po nasabi yan, sister? Nais ko talaga siya pong makita. Ayan, so hahanapin natin po no, yung kasagutan. Siyempre, saan pa mga kapatid? Kundi mula po sa mga salita po ng ating makapangyarihang Diyos. So ayan, abang-abang po yung ating mga readers po, no? So may isisend po ako ng mga passages po, mga kapatid, na tiyak po na makakapagsagot ng ating mga katanungan. So, sige po, no? Ayan. So, nakarating na siguro yung ilang passage sa ating ibang groups. So, sige po, no? Mag-ask ako dito ng mga siblings po, ha, na mag-cooperate sa pagbabasa po. So, hindi tayo mag-aagawan nito kasi marami tayong babasahin po. So, sino yung makaread ng una? Ayan, hello po, brother. Sige po, brother, go ahead po. Sige po. Ako na po ba, sister? Sige po. Clear lang po ba, sister? Yes, ikaw po, brother. Very clear po. Sige po. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pinapamalas lamang ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang sarili sa ilang tao na sumusunod sa kanya sa panahong ito kung kailan personal niyang isinasagawa ang kanyang gawain at hindi sa lahat ng nilikha. Naging tao lamang siya upang makompleto ang isang yugto ng kanyang gawain, hindi upang ipakita sa tao ang kanyang larawan. Gayunpaman, dapat na isakatuparan niya mismo ang kanyang gawain. Kaya kinakailangan niya itong gawin sa katawang tao. Kapag nagtatapos na ang gawain ito, aalis na siya mula sa daigdig ng mga tao. Hindi siya maaaring manatili ng mahabang panahon sa sangkatauhan dahil sa takot na mahadlangan ang darating na gawain. Ang ipinapamalas niya na marami ay ang kanya lamang matuwid na disposisyon at disposisyon at hindi mapapalitan ng larawan ng kanyang nagkatawang taong laman. Pinapakita lamang sa limitadong bilang ng mga tao ang larawan ng kanyang katawang tao. Tanging sa mga taong sumusunod sa kanyang habang buwagawa siya ng katawang tao. Ito ang dahilan kung bakit ang gawain ni sinasakatuparan ngayon ay ipinagawa ng lihim. Tulad ni Jesus ay pinakita lamang ang kanyang sarili sa mga Hudyo noong ginawa niya ang kanyang gawain at hindi kailanman hayagang na ipinakita ang kanyang sarili sa ibang bansa. Ang salita, Volume 1, ang pagpapakita at gawain ng Diyos, ang diwaga ng pagkakatawang tao to. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lagi ninyong inaasam na makita si Kristo. Ngunit, hindi mo ko kayo na huwag ninyong masyadong pahalagahan ng gusto ang inyong sarili. Maaaring makita ng sino man si Kristo, ngunit sinasabi ko na walang sino man ang karapat-dapat na makita si Kristo. Dahil ang likas na pagkatao ng tao ay punong-puno ng kasamaan, kayabangan at pagkasuwail.
Sa sandaling makita mo si Kristo, ang iyong likas na pagkatao ay wawasakin at susumpahin ka hanggang kamatayan. Ang salita, volume 1, ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Yung mga hindi kaayon ni Kristo ay tiyak na ay tambo si Sir. Nakalaban ng Diyos. Tuloy ko po ba si Sir? Ayan, amen po, Brother George. Maraming salamat po, brother, no, sa buong puso with feelings po na pagbabasa po, brother. Ayan, so sige po, no, maybe others naman po, ayan, magbabasa po ng ating ikatlong passage po, mga kapatid. Sino naman po yung nais po magbasa? Okay po mag-read po, sister. Yes, pwede po, brother. Go ahead po. Ako po siyang mga Diyos ang pinakadakila sa buong tansilukop at sa ibabaw nito, lubos niyang maipapaliwanag ang kanyang sarili gamit ang larawan ng isang katawang tao. Ibinihis ng Diyos sa kanyang sarili ang katawang taong ito para gawin ang isang yugto ng kanyang gawain. Walang partikular na kahulugan sa larawang ito ng katawang tao. Wala itong kaugnayan sa paglipas ng mga kapanahunan. Ni wala ring anumang kinalaman sa disposisyon ng Diyos. Bakit hindi hinayaan ni Jesus na manatili ang kanyang larawan? Bakit hindi niya hinayaan ang tao na ngunit ang kanyang larawan para ito ay maipasa sa susunod na mga salinlahi? Bakit hindi nila pinahintulutan ang mga tao na kilalanin na ang kanyang larawan ay ang larawan ng Diyos? Pagamat ang larawan ng tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Maiging posible po bang katawanin ng anyo ng tao ang marangal na larawan ng Diyos? Kapag ang Diyos ay nagkatawang tao, bumababa lamang siya mula sa langit patungo sa isang partikular na katawang tao. Ang kanyang espiritu ang bumababa sa isang katawang tao. Sa pamamagitan nito, niya ginagawa ang gawain ng espiritu. Ang espiritu ang ipinapahayag sa katawang tao at ang espiritu ang gumagawa ng kanyang gawain sa katawang tao. Lubos ang kinakatawan ng gawain ginagawa sa katawang tao ang espiritu at ang katawang tao ay para sa kapakanan ng gawain. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ang larawan ng katawang tao ay maaaring ipalit sa tunay na larawan ng Diyos mismo. Hindi ito ang layunin at kahalagahan ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nagiging tao para lamang magkaroon ng espiritu ng isang lugar na matitirahan na angkop sa kanyang paggawa. Upang mas mabuti niyang matamo ang kanyang gawain sa katawang tao, upang makita ng mga tao ang kanyang mga gawa, mauunawaan ang kanyang disposisyon, mapakinggan ang kanyang mga salita, at malalaman ang hiwaga ng kanyang gawain. Kinakatawan ng kanyang pangalan ang kanyang disposisyon, kinakatawan ng kanyang gawain ang kanyang pagkakailanlan, ngunit hindi niya kailanman sinabi na kinakatawan ng kanyang anyo sa katawang tao ang kanyang larawan. Yaon ay isa lamang kuro-kuro ng tao at kaya ang pinakamahalagang aspeto ng pagkakatawang tao ng Diyos ay ang kanyang pangalan, ang kanyang gawain, ang kanyang disposisyon at ang kanyang kasarian. Ginagamit ang mga ito upang kumatawan sa kanyang pamamahala sa kapanahunang ito. Ang kanyang anyo sa katawang tao ay walang kinalaman sa kanyang pamamahala at para lamang sa kapakanan ng kanyang gawain sa panahong yaon. Ngunit imposible para sa Diyos na nagkatawang tao na hindi magkakaroon ng partikular na anyo at kaya pinipili niya ang angkop na pamilya upang pagpasyahan ang kanyang anyo. Kung ang anyo ng Diyos ay mayroong tinatawang kabuluhan, ang lahat na nagtataglay ng mga katangian ng mukha na kapareho na ng sa Kanya at katawan din sa Diyos. Hindi ba iyon isang napakalaking pagkakamali? Ang larawan ni Jesus ay ginuhit ng tao upang ang tao ay maaaring sumamba sa Kanya sa panahong iyon. Walang nagtatangging mga tagubilin na ibinigay ang banal na espiritu at kaya ipinasa ng tao ang naguni-guning larawan. Yun ang hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, alinsun sa orihinal na layunin ng Diyos, hindi ito dapat ginagawa ng tao. Tanging ang sigasig ng tao ang nagiging sanhi na manatili ang larawan ni Jesus hanggang sa kasalukuyan. Ang Diyos ay espiritu at hindi kailanman magagawa ng tao na
malagom kung ano ang kanyang larawan sa huling pagsusuri. Ang kanyang larawan ay maaari lamang katawanan ng kanyang disposisyon. Hindi mo magagawang malagom ang anyo ng kanyang ilong, ng kanyang bibig, ng kanyang mga mata at ng kanyang buhok. Nang dumating ang pagpapahayag kay Juan, nakita niya ang larawan ng anak ng tao. Mula sa kanyang bibig ay may isang matalas na espada na mayroong magkabilang talim. Ang kanyang mga mata ay kagaya ng ningas ng apoy. Ang kanyang ulo at buhok ay puting kagaya ng lana. Ang kanyang mga paa ay parang pinakintab na tanso at mayroong isang ginintuang laso na nakapalibot sa kanyang dibdib. Pagkamat ang kanyang mga salita ay napakatingkad, ang larawan ng Diyos ng kanyang inilarawan ay hindi ang larawan ng isang nilalang. Ang kanyang nakita ay isang pangitain lamang at hindi ang larawan ng isang tao mula sa material na mundo. Si Juan ay nakakita ng isang pangitain, ngunit hindi niya nasaksihan ang tunay na anyo ng Diyos. Ang larawan na nagkatawang tao lamang ng Diyos, yamang larawan ng isang nilikha, ay walang kakayahan na kumatawan sa disposisyon ng Diyos sa kabuuan nito. Nang nilikha ni Jehovah ang sangkatauhan, kanyang sinabi na kanyang ginawa ito sa kanyang larawan at nilikha ang lalaki at babae. Sa panahong iyon, kaya kanyang sinabi na kanyang ginawa ang lalaki at babae sa larawan ng Diyos. Pagamat ang larawan ng tao ay nakakahawig ng larawan ng Diyos, hindi ito maaaring ipahulugan na ang anyo ng tao ay ang larawan ng Diyos. Hindi mo rin maaaring gamitin ang wika ng tao upang ganap na ibuod ang larawan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay napakarangal, napakadakila. Ayan, naputol po, sister. Amen and thank God po. Back to you po. Ito po, continuation. Hindi mo rin maaaring gamitin ang wika ng tao upang ganap na ibuod ang larawan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay napakarangal, napakadakila, napakahiwaga at hindi maaaraw. Ayan, amen and thank God po. Back to you po, sister. Ayan, amen and amen po, Brother Given. Tama po. Ang social naman po ng pangalan mo po, brother. So, thanks God po, no, brother. Maraming salamat po sa malinaw na pagbabasa po. So, okay po, no, mga brothers and sisters. Nandyan pa po ba kayo? Nakakasunod lang po ba? Nakakasunod lang? Okay. So, thanks God. No, thank God po, mga brothers and sisters. So, sige po, meron pa tayong panghuling passage, no, mga kapatid. Actually, 3 passage po siya na maiiksi. So, kaya pinag-isa na lang natin po. So, sino naman po yung makapag-volunteer na magbasa po? Yan, sinong kukuha ng last ticket to read po, mga brothers and sisters? Ayan, parang may narinig ako po. Ayan, hello po. Sino po yung magbabasa po, mga kapatid? Ayan, hello po. Hello po, sister. Hello po, Ayan. Okay po, ate. Go ahead po, ate. Hello, ate. Hello, ate. Hello? Okay na po, ate. Go ahead po. Hello po. Hello, ate. You can read now po, ate. Bagamat nagagawa ni Kristo sa lupa na gumawa sa ngalan ng Diyos mismo, hindi siya dumarating na may layunin o pakita sa lahat ng mga tao ang larawan niya sa katawang tao. Hindi siya dumarating upang makita siya ng lahat ng mga tao. Dumarating siya upang pahintulutan ang tao na maakay ng kamay niya. At sa gayon ay makapasok ang tao sa bagong kapanahunan. Ang pagdating ng Diyos sa mundo ay ang pagiging tao ng salita. Pinapahintulutan lamang niya ang tao na maintindihan ang kanyang salita at makita ang kanyang salita. Ibig sabihin, pinapahintulutan ng tao na makita ang gawaing sinasagawa ng katawang tao. Ang kanyang layunin ay hindi para tratuhin ng mga tao ang kanyang katawang tao sa isang partikular paraan, kundi para lamang ang tao ay
ay mapagpasakop hanggang sa katapusan. Iyon ay upang magpasakop sa lahat ng salita na lumalabas mula sa kanyang bibig at para magpasakop sa lahat ng gawain na kanyang ginagawa. Ibig sabihin, para patunayan kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang kailangan makilala ang kaibhan batay sa kanyang diwa. Kailangan itong matukoy batay sa kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao, nasa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, ang aspeto. Sa halip na sa panlabas na anyo, kung ang sinusuri lamang ng tao ay ang kanyang panlabas na anyo, at dahil dito ay hindi pinapansin ang kanyang diwa, ipinapakita nito na ang tao ay mangmang at ignorante. Hindi matutukoy ang diwa sa panlabas na anyo. Bukod pa riyan, ang gawain ng Diyos ay hindi kailanman maaaring umayon sa mga kuro-kuro ng tao. Hindi ba ang panlabas na anyo ni Jesus ay salungat sa mga kuro-kuro ng tao? Hindi ba ang kanyang mukha at pananamit ay hindi nakapagbibigay na sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Hindi ba kinukontra ng mga sinaunang Pariseo si Jesus dahil mismo sa tingin lamang nila ang kanyang panlabas na anyo at hindi nila masinsinang tinanggap ang mga salita mula sa kanyang bibig? Amen po. Ayan, amen po, Ate Jennifer, sa malinaw na pagbabasa po. Sister. Ayan, ay, sino yan? Si Ate Jennifer ba yun or si Ate Imelda? Oo, so dalawa yung naka-open mic. Ayan. So nalilito din ako kung sino yung nagbasa. So thank you po. Ikaw pala yun, ate. So, thank you po, ate. Salamat po sa malinaw na pagbabasa. Okay po, mga brothers and sisters. So, ayan po, no, kanina, nagtanong tayo. Ayan, nais kong makita, sister, nasaan ba ngayon yung nagkatawang taong Diyos? Nais ko siyang makita po. So, hopefully po, no, mga kapatid, nakuha natin po yung kasagutan mula po sa mga salita ng Diyos na ating nabasa po, no? Ayun, so, dahil dyan, mga brothers and sisters, ayan, titingnan natin kung nakuha ba yung kasagutan po. So, mayroon ako dito pong katanungan, no, na ipapander natin po, mga kapatid. Ayan, para makita natin kung talaga bang naunawaan ng bawat isa po, no? So, sige po, ito po yung ating katanungan po, mga kapatid. Ayan, so hintay-hintay po tayo, ha? Nagta-travel po. May travel time po ang ating ang ating katanungan. So, hintayin lang natin saglit. Ayan na. So, okay na po, mga kapatid, no? So, ito po yung aking katanungan, mga brothers and sisters. So, una, no? So, ano po yung layunin? Bakit nagkatawang tao po ang Diyos ngayong mga huling araw? Ito ba ay upang ipakita sa tao ang kanyang pisikal na larawan? Ayan, tugmang-tugma itong katanungan po sa ating mga iniisip kanina, mga kapatid. Ayan, sa pangalawang katanungan naman, kung gayon, maaari bang katawanin ng kanyang pisikal na laman ang kanyang tunay na larawan? Ayun, napakagandang katanungan din ito po, mga kapatid. Number 3, lahat tayo po ay nag-aasam na makita ang Diyos. Ngunit tayo ba talaga ay karapat-dapat na makita si Kristo? Ayan, napakagandang katanungan ito po, mga kapatid. So, alam ko na nasasabik na din po kayong sagutin ito po, no? So, we can ponder po, mga brothers and sisters. And then, kung tayo po ay nakapag-ponder na at nais na nating sumagot, so, bukas po yung ating linya, malaya po tayong mag-open mic po, mga kapatid. Ayan, lalong-lalo na dito sa ating main line, no? So, we can share freely po, mga brothers and sisters. So, ito na yung pinakahihintay natin. For sure, nasagot na yung ating mga iniisip, mga kaisipan kanina po, mga kapatid.
Ayun, may nakita na nga ako dito po, no? Nag-share na po ang ating Ate Tess. So, sinabi dito po ni ate, para maghayag po siya ng makatotohanan na salita po niya. Ayun, amen and amen po ate, no? So, tama po. How about naman yung iba nating mga brothers and sisters? Hello po, brother. Ayan, nais mo na pong magbahagi. Ayun, ready na. Sige po, brother, go ahead po. Ang layunin nga po ng Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw is para po ipahayag ang katotohanan sa pamamagitan po ng bagong salita at bagong gawain. Bagamat hindi po para ipakita sa tao ang kanyang physical na larawan. At sa panahon po kung kailan na personal niyang isinasagawa ang kanyang gawain, isinasakatuparan niya po mismo ang kanyang gawain sa pamamagitan po ng katawang tao. Ipinapamalas niya sa marami ang kanyang matuwid na disposisyon at sa lahat po ng kanyang gawa. At ang pagkakatawang tao po ng Diyos po sa mga huling araw ay para po akayin ang mga tao at iligtas po sa pamamagitan po ng paghatol, pagkastigo, pagpipilo at pagdadalisay. Yun lamang po at amen po. Ayun, ay talaga namang napakaganda po ng pag-unawa ng ating Brother George. Ayan, so thanks God po, no, brother. Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi. So for sure, yung iba nating mga brothers and sisters, ayan, nais na din itong mag-share. Ayan, hello po, brother. Sige po, go ahead po. Okay. Salamat po. Sa aking pag-unawa po, doon sa tatlong tanong na yon, ay wala pong tama doon. Subalit, pumarito ang ating makapangyarihan Diyos upang po tayo ay iligtas sa kasalanan. At itong pagliligtas na ito ay hindi lang basta-basta simpleng paraan upang po mailigtas na yung tao. Pumarito siya dahil sa kanyang pakay na gawain na iligtas ang tao, siya ay hinahatulan ng tao gamit ang kanyang mga salita. Itong mga salita niya ay napakasakit. Sakit na salita na parang hindi matatanggap ng tao subalit, itong mga salita nito ay tinatawag na, ang mga sakit na salita nito ay tinatawag na kastigo. No? Parang kinakastigo tayo sa ating disposisyon, sa ating pagkatao. Kaya nga pumarito ang ating makapangyarihan Diyos upang po tayo ay iligtas at linisin upang po tayo magiging isang banal at ang pakay po niya ay talagang gusto niya pumasakop tayo sa kanya upang tayo po ay mamumuhay kapiling niya. Dahil sa unang panahon ay ang tao ay kapiling ng Diyos. Kaya nga ngayon ay napakaswerte po ng mga tao sa ngayon na nakarating at nakatuklas itong sa mga huling araw na gawain na ating mga pangyarihan Diyos upang po sila ay magpasakop at magpalinis. So, nakadepende naman po sa atin kung paano po natin tanggapin ito, ang mga salitang ito. Ito lang po, sister. Salamat po. Ayan, amen and amen po, brother, no? Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi po, brother. So yes po, no, mga brothers and sisters, kagaya nga ng sinabi ni brother, so napaka-bless natin, no, mga kapatid, kasi nga, nasa lubong natin po yung pagbabalik ng Diyos at narinig natin siya po, mga kapatid, no? So ayan, how about others? Meron pa po bang nais magdagdag, mga kapatid? Ayan. Mukhang natahimik yung ating mga kapatid. Meron pa bang nais magdagdag? Ayan, hello po ate. Hello po. Yes po ate, naririnig po kita. Sister, naririnig mo po ako? Yes po ate, naririnig po. Okay, thanks God. Thanks God, sister. Dito sa pangatlong tanong ako, lahat tayo ay nag-asam na makita ang Diyos. Ngunit tayo ba talaga ay karapat-dapat na makita si Kristo? So, lahat sa atin dito na nandito sa makapangyarihang Diyos, ng fellowship, na maraming katanungan kung bakit, saan na nga ba ang nagtatawang tao na Panginoong Jesucristo. Ang tanong, kung karapat-dapat na ba nating makita si Kristo, dito pa nga lang sa fellowship natin na
yung iba, marami pang mga tanong, marami pang question na para bang nagdadala-dalawa pa na totoo ba itong gawain, ikatatlong gawain ng makapangyarihang Diyos? Totoo ba ito na nagkatawang tao ulit siya? Ang nakatatak sa isip ko, bababa ang Panginoong Jesucristo sa ulap pag tayo ay tubusin na. So, ang nakaset sa mind natin is nandoon tayo sa ikalawang yugto ng kanyang gawain na kung saan ang kanyang gawain panahon ng biyaya. Doon nakaset yung mind natin na wala na tayong kasalanan dahil nagpapako na si Jesus sa krus. Kahit anong gawin nating kasalanan, wala na tayong magiging kasalanan dahil tinubos na tayo. Pinako siya sa krus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun yung mga mindset natin sa ngayon. So, sa akin sister, hindi pa tayo karapat-dapat na makita ang Panginoong Jesucristo dahil alam natin sa sarili natin na hindi pa tayo handa na makita hindi pa tayo handa na harapin ang makapangyarihang Diyos dahil hindi pa natin totally na galugad, na saliksik, na pag-aralan ang kanyang mga libo-libong mga salita. Amen and amen, sister. Ayan, daghang salamat sa imo nga sharing po, ate. So, ayan po, no, yes po, no, mga kapatid, no, isang napakalagang tanong, no, na dapat din nating ipander, no. Kaya ano, no, handa na ba talaga tayo or karapat-dapat ba talaga tayo po na humarap sa Diyos, no, mga kapatid? Ayan po, no. So, mula po dito, no, mga brothers and sisters, ayan, thank God po, no, sa inyong mga sharing po, mga kapatid. Ayan, nakikita ko po yung mga brothers and sisters natin po ay talagang aktibo po na nagbahagi po sa ating chatting box. Ayan, sige po, ate Tessie po. Hello, sister. Can I share, sister? Yes po, ate, go ahead po. Yung number one question, anong layunin? Bakit nagkatawang tao yung Diyos? Ay, yung layunin niya, ang purpose talaga ni God in the last day is to cleanse the, to cleanse to judge us in the last day. At saka yung it's involved, what you call, hindi kasi ako marunong mag-Tagalog masyado, sister. Involved yung Diyos. In the last day, talaga yung purpose niya na nag-incarnate siya in the last day because he wants human being to save, everybody wants to save at the same time. He will judge us, according to our deeds. And also, he wants to expose his righteous disposition as well, kung sino talaga yung Diyos. At saka yung sa mga tinagaya in his words and his truth, dito tayo makita yung our simple human nature, our rebelliousness, our corrupt disposition, and also I think in the last day talaga ito totally cleanse yung humanity. And this time, wala na talaga yung there is no chance at all. This is the last day because we are like 6,000 years, and every 2,000 years, nag-change yung yung gawain niya or his work on this position. And then, this is the second incarnation also of Jesus Christ. And now he called Brother above or Almighty God. And also, itong question dito na bakit na ano ba yan? Na upang ito ba ay upang ipakita ng taong kanyang. Hindi na yun, we cannot see, nobody can see his physical attribute kasi hindi tayo, we are not entitled to, because we are all simple, we are not pure. God is holy, He is righteous, He is perfect, and we are not. So, I think, yan ang isang rason na hindi siya pwede, but we will know God if we keep seeking and continue his, seeking His words. Because His word is a guidance for us. He's teaching to know exactly who is Almighty God.
Because without this, we have a lot of confusion and notion in our mind, who is really, because there's so many questions in my mind, like Jesus Christ, Jehovah, and I am confused before and say, like, I thought Jehovah is a different, different religion, like, Protestant or something like that. And then, and I don't know Jehovah, what is that one, and I said, where is this come from, the Ten Commandments? And then when I start joining fellowship in this assembly, I understand everything that, oh, God, He did the 3 ages. Anyway, actually, it's like Age of Law, which is Moses implemented the law of, law of commandment. And the second one is Jesus Christ, for the first time, He became incarnate human being. And then, but still, some of the people don't believe him because they judge him because of his physical appearance, of his status, because he's only the son of the carpenter, something like that. And then they don't listen about his word. They don't really penetrate his mind what is the word of God is really who is talking the truth and the words. They just focus on the physical attribute of Jesus. That's why he was crucified. And then he was crucified in that age of grace. We are only repentant and forgiveness. But we are all, because our sin is really rooted in ourselves. So God, He loves us unconditionally. So He continues His work to give us another chance to repent, ask forgiveness, because He wants us and every one of us to be with Him, in the heaven, in the times of judgment, which is the last day. So he decided to open another ages which we call the last day. And this time, it's like he is fully human and fully human, but he have the completely divinity. He's different inside, is different. He have the Holy Spirit, the divine essence of God. But he lived like us, like a human, normal human being. He was born. He is, he experienced, like, he eating, he even sick, and he study also. And I think the time comes that he are in the, in the right age, and then he understand what is his purpose in this world. I think he was, when he understand that, how to do the things in the incarnate God, when he was baptized by John the Baptist, something like that, in the age of 29, something like that, I remember that. Yeah, and also, what is that? I don't know. We don't. Itong the last question, lahat tayo ay nag-stop. Yes, everyone nag-ano talaga yung na gusto makita ang Diyos, kung ano talaga yung mukha ng Diyos, But we cannot see it personally kasi we are not righteous and holy. Ayun, amen and amen po, sa magandang sharing po, Ate Tessie. So yes po, mga kapatid, alam po natin, makikita natin yung layunin po ni God. Bakit siya po nagkatawang tao? So hindi po para ipakita sa atin yung kanyang physical na katawan po, mga kapatid. Hindi po para paisa-isa na i-show sa atin na yun po yung kanyang katawang tao, kundi upang gawin po or kumpletohin po ang kanyang gawain po, mga kapatid. At ayan nga po, makikita natin po na hindi po maaaring katawanin po ang kanyang physical po na katawan po, mga kapatid, ang tunay na larawan po ng Diyos. So kasi po, mga kapatid, yung tunay na larawan ng Diyos, makikita po natin sa kanyang disposisyon, hindi po sa kanyang physical na itsura po, mga kapatid.